Hello po sa ating mga listeners. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Abangan po ang ating amazing raffle sa Facebook page natin na Cat Amazing Stories. At kung gusto mong masali sa raffle, mag-subscribe lang po sa Sir Ben Horror Stories. Ilalagay ko po ang link sa comment at description box. Isinuot ng nurse ang napulot nitong singsing at ayaw nang matanggal sa kanyang daliri. Pero pilit na binabawi ito ng binatang ikakasal na sana. Siya tuloy ang hinarap sa altar. Hindi pa man tuluyang nakakalapag, ang sinasakyang eroplano ni Jessica ay labis-labis na ang tuwa niya. 2 taon din kasi siyang nagtrabaho sa abroad at miss na nga niya ang pamilya. Hilang dalang maleta, maaliwalas na naglakad si Jessica palabas ng airport. Na-miss niya rin ang simoy ng hangin sa sariling bansa, pati na rin ang klima nito. Kahit na mainit pero hindi pa man siya tuluyang nakakalabas sa paliparan. Nahagip ng paningin niya ang kumikinang na maliit na bilog sa sahig. Nagtatakang nilapitan at pinulot ni Jessica ang bagay na yun at nagulat pa nga siya dahil isa yung singsing. Maganda ang singsing at mas lalo ito naging maganda sa paningin ni Jessica dahil sa batong nasa ibabaw nito. Paborito kasi ni Jessica ang lahat ng may kumikinang dahil doon ay wala sa sariling na isuot ni Jessica sa daliri niya ang singsing. Balak niyang alisin na lang ito at ipagbigay alam sa sanggunian ng paliparan. Saktong pagangat ng tingin ni Jessica ay pagtigil ng lalaking naghahabol ng hangin sa harapan niya. Malamig sa loob pero pawisan ng lalaki. Sandali pang napatulala si Jessica habang nakatingin din ito dahil sa aaminin niyang may itsurang lalaki at malakas ang dating. Aalisin na sana ni Jessica ang singsing nang magsalita ang lalaki sa harapan niya. "Akin yan, miss." Sabay turo nito sa suot niyang singsing. Hinhingal pa rin. "Sa'yo pala to? Nasimot ko lang kanina at natuwa ko kaya naisot ko." Pilit ng ngiting-ani naman ni Jessica dahil nakaramdam siya ng awkwardness. Napangiwi naman siya dahil hindi niya maalis ang singsing sa kamay niya. Pinilit niya pa ring higitin pero sumakit lamang ang daliri niya. Ayaw maalis eh." Kinakabahang sambit niya. "What? Bakit mo kasi sinuot?" Tila naman nainis ang lalaki pero kahit anong gawin niya, hindi niya talaga mahugot ang singsing. Na para bang may sarili itong buhay na ayaw humiwalay sa kanya. "Sorry pero ayaw talagang maalis." Kutal pa na sambit ni Jessica at nahihiyang tumungo. "Akin ang pangalan mo at number mo." Seryosang sambit ng lalaki, dahilan para mas lalong kabahan si Jessica. "Naku, wag mo naman akong kasuhan. Napulot ko lang naman to at naisuot pero ibabalik ko naman talaga." Kabang-kaba na sambit pa nga ni Jessica na ikinakunot na lamang ng noo ng lalaki. "Hindi kita kakasuhan pero kailangan ko ang pangalan at number mo dahil kailangan nating magkita para makuha ko at mabawi ang singsing dahil sa nagmamadali ako ngayon." Paliwanag pa ng lalaki. Iniabot nito ang cellphone sa kanya at siya na mismo ang naglagay ng number niya dito at buong pangalan. "Tatawag ako at huwag mong susubukan na takasan ako. Hahanapin kita." Huling sambit nito bago naglakad palayo. Naiwang nakatayo si Jessica habang tinatanaw ang lalaki. Nakuha nito ang pangalan niya pero hindi niya nalaman ang pangalan nito. Muli siyang napatitig sa singsing na nasa daliri niya. Sinubukan niya ulit itong alisin pero ayaw talaga. Napabuntong hininga na nga lamang si Jessica dahil mukhang minalas siya sa unang araw na bumalik siya. Tuwang-tuwa ang pamilya na nang makauwi siya. Marami kasi siyang inuwing pasalubong sa mga to. Pangalawa siya sa kanilang 4 na magkakapatid at isang teacher na ang ate niya habang siya ay isang nurse at kasalukuyang nag-aaral pa lamang ang 2 na nakababatang kapatid. "Saan ka na ngayon anak magtatrabaho? May balak ka pa bang bumalik sa abroad?"
Tanong ng ina ni Jessica. Umiling naman si Jessica. Hindi kasi madaling magtrabaho abroad. Hindi lang puyat at pagod ang kalaban mo, kundi na rin ang pangungulila sa pamilyang naiwan niya sa Pilipinas. May papasukan na po akong trabaho dito, ma. Nakausap ko na po yung doktor na nagpasok sa akin bago pa ako umuwi dito sa Pinas. Mga next year po ay magsisimula na rin po ko. Nakangiti niyang sambit. Mabuti kung ganun. Hindi ka na malalayo ng matagal. Usal ng mama niya. 3 araw na ang lumipas. Hindi pa tumatawag ang lalaking may-ari. Nang singsing, nasuot niya ngayon. Hindi pa rin niya ito naaalis at may naisip na nga siyang paraan para maalis ito. At yun ay maghuhugas siya ng pinggan. Natapos na siya sa paghuhugas pero hindi pa rin niya maalis ang singsing na yun. Ano bang klaseng singsing to? At ayaw nang maalis. Hindi naman ito sikip nung isinuot ko ah. Naiinis na sambit pa nga ni Jessica. Laking pasasalamat din niya na hindi napapansin ng pamilya niya ang suot niyang singsing. Palagi niya rin kasing itinatago ang kamay niya sa tuwing magkakaharap sila. Nagliligpit ng gamit si Jessica nang biglang tumunog ang cellphone niya. Senyales na may tumatawag. Sandali pa siyang nagtaka nang makitang unregistered ang tumatawag hanggang sa pumasok sa isip niya ang lalaki. Hello? Usal niya at hindi nga siya nagkamali sa hinala. Ako nga pala yung lalaking may-ari ng singsing. Naalis mo na ba? Tanong pa nito. Hindi pa eh. Pero baka may alam kang paraan para maalis to. Willing naman ako. Sad pa ni Jessica dahil ayaw niyang isipin na nagdadahilan siya. Okay, magkita tayo ngayon. Okay lang ba sa'yo? Kung may gagawin ka ngayon, pwede namang bukas. Sambit ng lalaki sa kabilang linya pero tumango-tango si Jessica kahit na hindi naman siya nito nakikita. Ayos lang sa akin ngayon para na rin maibalik ko na tong singsing mo. Aniya. Okay, itetext ko sa'yo ang address. Nag-okay lang si Jessica tapos ay binaba na nga niyang tawag. Ang ina niya na lang ang kasama niya ngayon sa bahay dahil may pasok ang kapatid niya. May nilakad naman ang papa niya. Naligo siya at nagayos ng sarili nito bago lumabas ang kwarto at nagpaalam sa ina. Ma, alis po muna ako, may asikasuhin lang po ako. Ano pong gusto niyong pasalubong? Nakangiti niyang tanong sa ina. Ayos na sa akin ng kahit na ano anak. At saka mag-ingat ka na lang. Nakangiti ring tugon ng mama niya. Sige ma, ibibili po kita ng pambili mong Andox. Tawa nga niya bago tuluyang umalis. Sumakay siya ng taxi at nagpatid sa lugar na isinen sa kanya ng lalaki. Medyo malayo yon sa lugar nila. Tumigil ang sinasakyan niyang taxi sa isang mamahaling restaurant. Nagtanong pa siya sa driver kung doon ba talaga ang lugar na yon at tumangulang ito. Muli munang inilibot ni Jessica ang paningin sa buong bahagi ng lugar bago siya tuluyang naglakad. Papasok. Welcome po ma'am. May reservation po kayo? Pagbati sa kanya ng crew nang makapasok siya. May kikitain lang sana ako. Hindi niya naman mabanggit ang pangalan dahil hindi naman niya alam. Napangiwi si Jessica at tinilibot ang paningin sa loob hanggang sa tumigil ang mata niya sa lalaking nakaupo hindi kalayuan sa kanya. Saktong nagangat naman ito ng tingin at tumayo nang makita siya. Ayun na pala siya. Turin nito sa lalaki, may kinatango ng crew. Si Mr. Lopez po pala. Ani pa nga ng crew. Bago nagpaalam sa kanya, nilapitan naman siya ng lalaki at inayang maupo. Tungkol dito sa singsing, hindi ko pa rin kasi maalis eh. At sa tuwing pinipilit ko na mga alisin, namumula at saka nananakit ang daliri ko. Ayoko namang pilitin. Sambit ni Jessica nang makaupo sila. Kumain na tayo. Sumenyas ito sa waiter. Umorder ka na. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa singsing. Dugtong pa nga nito. Tahimik lang na kumain si Jessica kahit na medyo nakakaramdam siya ng hiya dahil libre ito ng lalaki. Uminom siya ng tubig tapos kumuha ng tissue. Nagsimula na nga siyang magsalita about sa singsing. May nakuusap na ako makakaalis niyan.
Madali na lang yan kaya hindi na dapat natin problemahin pa. Pagkatapos natin dito, didiretso tayo sa kakilala kong doktor. Hindi pa man ito natatapos, ay nanlalaki na kaagad ang mata ni Jessica. Ipapaputol mo ang daliri ko? Gulat na gulat pa na tanong nito. Of course not. Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Papalagyan lang natin ng wax ang daliri mo para maalis ang singsing at tumulas. Hindi naman sa pag-ano Medyo may kakapalan kasi ang daliri mo kaya siguro ayaw maalis. Ani pa nga ng lalaki na ikinangusan na lamang ni Jessica? Well, totoo naman. Resulta yon ng pagtatrabaho niya. Masipag kang tao kaya ganun. Hindi mo kailangan mahiya. Dapat nga ay proud ka pa. Hindi inaasahan ni Jessica ang pagngiti ng lalaki sa kanya. Malapit lang daw sa restaurant ang pupuntahan nila at nagpresenta pa ang lalaki na ihatid siya pa uwi. Tara na. Aya nito at tumango siya. Hindi pa man nakakaangat si Jessica sa kanyang pagkakaupo nang may babaeng nakangiting lumapit sa kanya. Kasunod nito ang isang lalaking nasa 50 pataas. Ang edad kung kanyang titignan. Nagugulat namang nakatingin dito ang lalaking kasama niya. Ma? Takang tanong ng lalaki. Diyan anak. Hindi ko alam na magkikita tayo dito at sino tong kasama mo? Ito na ba ang girlfriend mo? Kay gandang bata naman pala. Bakit hindi mo pinapakilala sa amin ng daddy mo? Tuloy-tuloy pa na sambit nito. Nalalong nagpagulat kay Jessica. Mukhang na-misinterpret ata ng ina ng lalaki. Ma, hindi ko po siya girlfriend. Usa lang lalaki na ngayon niya lang nalaman ang pangalan. Dean pala ang pangalan nito base sa tawag ng ina. Kumunot naman ang noo ng ina tapos bumaling sa kanya hanggang sa unti-unting bumaba sa kamay niya ang paningin nito at huli na ang lahat para itago niya ang sariling kamay. Ikaw talaga Dean. Mapaglihim ka. Engaged ka na pala, hindi mo malang sinasabi sa amin ng daddy mo. Huwag kang magsinungaling. At ito ang patunay. Oh, heto ang singsing na ibinigay namin sa'yo, galing pa yan sa angkan natin. Dire-diretsong pahayag nito. Ma kasi. Pinutol nito ang sasabihin ni Dian. Oops, kailangan nating magpa-party at sa wakas, ikakasal ka na. 30 ka na anak, hindi ka na bumabata pa. Kaya masaya ako na ikakasal ka na rin sa wakas. Congratulations! Bakas pa ang saya sa mukha ng ginang. Hindi alam ni Jessica kung anong sasabihin at walang lumalabas sa kanyang bibig. Hello Iha, anong pangalan mo? Tanong nito habang nakangiti. Jessica po. Tugon niya habang may pilit ng ngiti. Napakagandang pangalan, bagay na bagay sa'yo. Pwede ba kitang imbitahan sa amin? Hindi ka kasi dinadala ng anak ko eh. Pinalingan pa nito ang anak. Ano po kasi ma'am, hindi po kami ng anak niyo. Sa wakas nasabi na nga yun ni Jessica. Yes ma, hindi ko po siya girlfriend. Hindi ko rin siya fiancé. Segunda naman ni Dean. Kung ganon, bakit suot niya ang singsing na binigay ko Dean? Huwag mong sabihin ibinenta mo ang singsing. Nanlalaki ang mga mata nito. Hindi po. Ganito po kasi yun. Ganito pong nangyari. Sabi ni Dean, sa totoong dahilan kung bakit nasa kanyang singsing at tatango-tango lang ang ina pagkatapos. Naku sayang naman, mas gusto kita sa anak ko kahit ngayon pa lang kita nakilala. Nakangiting ani pa nito. Tumingin lang si Jessica sa singsing na suot niya at sinubukang alisin yun at hindi niya inaasahan na maaalis niya yun nang walang kahirap-hirap. Naalis ko na! Bakas ang boses na sobrang saya. Thank God at hindi na natin kailangan pang pumunta sa kakilala ko. Usal pa nga nito. Nagpaalam na siya dito pagkatapos. Muli siyang napahawak sa daliri kung saan ang pinaglagyan ng singsing at nakita ang munting bakas doon. Isang linggo na rin mula nang makabalik sa pagtatrabaho si Jessica. Sa Manila Medical Center siya nagtatrabaho bilang isang nurse. Biglang pumasok sa isip niya si Dean. Napatanong siya sa sarili kung nakapag-propose kaya ito sa kanyang nobya. Masaya din si Jessica dahil nakatrabaho niya ang ilan sa kaklase niya nung college
At isa dito ay kakasal na. Magkakaroon ako ng bridal shower at kailangan nandun kayo. Tuwang-tuwang pahayag pa nga ng kaibigan ni Ella. Kailan ba yan? Tanong naman ni Risa. Sa linggo, 2 araw lang naman tayong magli-leave. Kayo na lang rin ang mga bridesmaids ko Ani pa nga ni Ella sa kanila. Go kami dyan. Sabihin mo lang sa amin kung saan at saka congrats nga pala. Isipin mo yun? Kayo pala talagang magkakatuluyan ni Leo. Sad pa ni Risa. Si Leo ang college sweetheart ni Ella at masaya siya dahil magkakatuluyan ng dalawa. Ite-text ko ang venue. Tayo-tayo lang naman ang nandoon kaya hindi kayo dapat mag-alala. Sambit ng kaibigan na ikinatango na nga lamang niya. Sabay-sabay din silang bumalik sa kani-kanilang trabaho matapos ang kanilang lunch break. Ngayon ang araw na magkakaroon ng bridal shower ang kaibigan at gaganapin ito sa isang sikat na hotel and resort sa Manila. Hindi naman na magtataka pa si Jessica dahil mayaman ang mapapangasawa ng kaibigan niya. Sa isang private lounge nga sila nagdiwang ng bridal shower at sila-silang magkaibigan lamang. Ni Ella ang naroon kaya safe sa lugar. Cheers for the soon-to-be Mrs. Fuentes! Sabay-sabay nilang sigaw habang nakataas ang mga kopita. Naghiyawan nga sila nang namatayan ng ilaw at magpalit ito ng patay sinding ilaw at pumasok ang 3 kalalakihan. Walang suot pang itaas ang mga ito na lalong ikinatili ng mga kasama ni Jessica lalo na nang mag-umpisang sumayaw ang mga ito sa harap nila. Mabuti't pinayagan ka ni Leo na kumuha ng mga ganito, sambit ni Risa. Ngayon lang naman, at saka kasiyahan lang, nandyan lang din siya sa kabilang lounge. Kasama ang mga kaibigan niya. Nakangiting pahayag ni Ella sa kanila at napatango-tango na lamang sila. Umabot sila hanggang 11:00 ng gabi dahil tumawag ng fiancé ni Ella. May tama na rin si Jessica ng alak kaya minabuti na lamang niyang dito na matulog sa hotel kasamang mga kaibigan nilang iba. Sa room 276 kayo. Nandoon na si Narisa. Pindutin mo lang yung doorbell para pagbuksan kanya. Aniya sa kanya ni Ella. Dahil naiwan siya ng mga kaibigan sa lounge. Sige, salamat. Aniya at medyo nahihilong naglakad. Naniningkit pa nga ang mga mata ni Jessica. Habang tinitignan ang mga numero sa pintuan hanggang sa tumitigil ang mga paa niya sa tapat ng pinto. 267. Mahinang usal ni Jessica. Walang sabi-sabing lumapit doon si Jessica at pinihit ang pintuan. Sumagi pa sa isip niyang hindi naman pala nakalak ang pintuan. At dahil sa tama ng alak at antok na nararamdaman, nawala na nga sa isip niyang mali ang pintong kanyang napasukan dahil ito ang room 267 at hindi room 276. Madilim sa loob at halos walang makita. Tinatamad at gustong-gusto na niyang mahiga, kaya naman nangapa na lang si Jessica sa gitna ng dilim hanggang naramdaman niya ang gilid ng kama. Dahan-dahan niyang ibinagsak ang sarili at idinantay ang mga paa. Naamoy pa niya ang panlalaking pabango pero hindi niya yon pinansin at mas yumakap pa sa katabi. Bakit parang ang haba at ang laki ng katawan mo, Risa? Ungot pa nga nito pero wala siyang sagot na natanggap. Dahil sa pagkakamaling yon ni Jessica ay mangyayari ang bagay na hindi niya inaasahan. Yun ay ang mawala ang kanyang iniingat-ingatan. Nagising si Jessica na masakit na ang buong katawan. Masakit din ang kanyang ulo habang nililibot niya ang paningin sa loob ng silid. Unti-unting bumabalik sa alaala niya ang nangyari. Tanging kumot lang ang nagsisilbing takip ng hubad niyang katawan. Napasigaw siya ng malakas na malakas at kasabay nun ay ang pagbalikwas ng lalaki sa tabi niya. Nalalo lamang kinagulat ni Jessica pero ang mas ikinagulat niya ay ang makita ang muka ng lalaking kumuha ng pagkabirhen niya. Walang iba kundi si Dean, ang may-ari ng singsing dati. Ikaw? Ba't nandito ka? Walang yaka, umalis ka dito. Nag-hysterical pa na sambit ni Jessica. Anong? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan. Bakit ka nandito sa suite ko? Hindi makapaniwalang usal ni Dean. Doon lamang napagtanto ni Jessica na siyang nagkamali ng pasok
ng silid. Napasabunot na lamang siya sa kanyang sarili. Pero sana hindi mo ginawa sa akin to. Frustrated pa rin na sabi niya. Hindi kita nakilala kagabi dahil madilim. Nagulat din ako dahil may tumabi sa akin. May tama ako ng alak tapos yumakap ka pa sa akin at pilit isinisiksik ang ulo mo sa leeg ko. Hindi ko rin alam kung anong ginawa ko at bigla na lang akong bumigay at inangkin ka. Alam kong hindi sapat ang sorry pero maniwala ka, hindi ko naman sinadya. Nangungusap ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Mas nag-init ang mukha ni Jessica nang makita ang mga damit niyang nagkalat sa sahig, lalo na ang pang-ibaba niya. Sa akin na tong kumot. Hila pa nga niya sa comforter. Pero hubad din ako. Ungot pa ni Dean. Kinuha ni Jessica ang isang unan at inihagis yun sa lalaki. O hayan, itakip mo. Mas kailangan ko to eh. Sabay tuluyang hinila ang comforter at isa-isang pinulot ang mga damit bago dumiretso sa banyo. Nakabihis na rin ang lalaki nang makalabas siya ng banyo. Pinilit ni Jessica na iiwas ang tingin dito. I'm sorry ulit. Usal na lamang nito. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Alis na ako. Saad ni Jessica at sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang lalaki at hindi nakalampas sa paningin niya ang pulang mansya sa kama. Patunay na ito ang nauna sa kanya. Tad-tad ng missed calls and texts, si Jessica nang buksan niya ang kanyang cellphone. Lahat ito ay galing sa kanyang mga kaibigan. At tinatanong kung nasa na siya at kung saan siya nagpunta. Hindi nagtagal ay tumunog ang cellphone niya. Hello? Jessica, saan ka pinagpunta? Alalang-alala kami sa'yo dahil nasabi sa akin ni Larissa na hindi ka daw natulog sa suite nila. Saan ka ba galing? Sunod-sunod pa na tanong ng kaibigan. Ha? Umuwi ako kagabi. Nagtaksi ako. Pagsisinungaling na nga lamang niya dahil hindi niya ata kayang ikwento ang kagagahang nagawa niya. Ano? Umuwi ka pala? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Lasing na lasing ka pa naman kagabi. Ayos ka lang ba? Maayos lang ako. Pasensya na rin dahil hindi ako nakapagpaalam kagabi. Kaya ko pa naman kaya naisip kong umuwi na lang. Napapikit na lamang si Jessica dahil marami na agad siyang kasinungalingang nasabi. O sige, mag-text ka na lang rin kay Narisa kasi nag-alala sila sa'yo. Okay, baba ko na. Ani nito bago putulin ang tawag. Mabagal na naglakad siya dahil iniinda pa rin niya ang masakit na parte ng pagitan ng mga hita niya. Pumari siya ng taxi at umalis sa lugar na yon. Sa isang kabilang maraming nangyari. Namali siya ng pasok ng silid dahil sa kalasingan. Maibigay niyang sarili niya sa hindi man lamang niya kasintahan at sa lalaki pang hindi niya akalaing makikita pa niyang muli. O anak, okay ka lang ba? Masakit ba ang ulo mo? Ipagluluto kita ng sopas para mawala yung hangover mo. Tanong pa ng ina niya nang makauwi siya. Sige po, masalamat po, sa kwarto po muna ako maliligo. Paalam niya sa ina. Katakot-takot na sermon ang inabot niya sa mga kaibigan nang magkita-kita sila sa ospital. Bakit daw kasi umuwi pa siya? Gabi na at lasing pa. Pero kung malalaman lang ng mga ito, ang tunay na dahilan, hindi lang sermon ang aabutin niya. Araw ngayon ang kasal ng kaibigan niya. Suot ang kulay light blue na dress na lalong nagpalitaw ng maputi niyang balat. Nakapugong ang buhok niya at sadyang naglagay ng mumunting buhok na nakalaylay at kitang-kitang mahaba niyang leeg at maputing balikat. Napakaganda mo talaga, Jessica. Bagay sa'yo yung damit. Nakangiting sambit pa ng kaibigan. Mas maganda ka, Ella. Congratulations sa'yo. Niyakap niya ito at masayang-masaya siya para dito dahil nahanap na nito ang lalaki makakasama sa habang buhay. Hindi alam ni Jessica kung nananadya ba ang tadhana o talagang nagkataon lang dahil muli na naman silang nagkita ni Dean. Ito ang best man ng groom. Hanggang matapos ng kasal, hindi siya tumingin sa parte ng binata. Sa tuwing mapapalingon siya, sa banda nito, ipinipilig na lamang niya kaagad ang sariling ulo. Matapos kasi ang nangyari sa kanila, pakiramdam niya hindi niya kayang makaharap ito. Kasalukuyang hawak ng bride ang bouquet at nasa likod silang mga bridesmaids para sambutin
ang bulaklak. Wala sana siyang balak makisali pero dahil hinila na siya ng mga kaibigan ay naroon pa siya sa gitna at sa hindi inaasahang pagkakataon na malaya niya na lang na sa kanya napunta ang bulaklak. Tuwang-tuwang mga kaibigan niya habang hawak-hawak ang bouquet. Para sa garter naman, lahat ng groomsman, dito po kayo sa likod ng groom. Sambit ng MC. Hindi nakaligtas sa paningin ni Dean na pumwesto kaagad sa likurang bahagi ng groom. Lumingon pa ito tapos ay ginalang mata na parang may hinahanap at halos lumabas ang puso ni Jessica sa kaba nang tumigil ito at ang paningin nito sa kanya. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya nang umiti dito. 1, 2, 3, hagis! Sigaw ng MC at naghiyawan ng mga bisita nang si Dean ang nakasambot noon. Hayan, dahil dyan, pumarito po sa unahan ng bridesmaid na nakakuha ng bouquet at ang groomsman na nakakuha naman ng garter. Tuwang-tuwa na ani pa ng MC. Ipinagtulakan siya ng mga kaibigan kahit halos idikit niya ang mga paa sa pagkakatayo. Upo po kayo dito, ma'am. Itinuro ng MC ang upuan sa harap tapos kinuha ang garter sa binata. Isuot mo to sa itaas na bahagi ng tuhod mo. Utos pa nito na ikinakunot ng noon niya. Samantalang naghihiyawan naman ang mga bisita. Ginawa ni Jessica ang sinabi ng MC. Ang gagawin po ni sir, hubarin po ang garter na nakay ma'am pero with a twist po. Hindi po kamay ang gamit kundi ang kanyang bibig. Sa sinabing yun ng MC ay parang gustong kumaripas ng takbo ni Jessica. Hindi niya yon kaya. Nakakahiya. Ani nga ng kanyang isip. Tatayo na sana siya dahil ayaw niya pero nagsalita ang kaibigan niyang si Ella. Sige na Jessica, huwag ka namang KJ, masaya yan. Kaibigan ni Leo si Dean, kaya huwag kang mag-alala. Ay, papayag na yan. Tudyo pa nito. Napatingin na lamang si Jessica sa paligid at lahat nag-cheer sa kanila. Ayaw niya ring tumanggi sa kaibigan lalo na at kasal nito. Ayaw naman niyang maging KJ talaga. Nakahinga ng maluwag si Jessica nang matapos ang laro. Halos maputol naman kanina ang hininga niya sa sobrang kaba. Iba kasi ang titig sa kanya ni Dean. Hindi pa rin siya makatingin kay Dean at mas piniling dumiretso sa pwesto nila kanina. Hoy Jessica, ang pogi nung guy kanina oh. Yung kapartner mo. Bakit iniwan mo sa kalakipag-usap ka muna sana? Bagay kayo eh. Nako, kung wala akong boyfriend, ay baka nilandi ko na yan. Hirit pa ng kaibigang si Risa. Ikaw talaga, Risa. Tinampal niya na lamang ang braso nito. Tinawag siya ni Ella nang uuwi na siya. Jessica, kay Dean ka na lang sumabay. Mas may tiwala kami sa kanya kaysa sa iba ka pa sumakay ng gabi. At saka babae ka pa at mag-isa. Pumayag din naman siya doon. Saka para din makapag-usap kayo at mas magkakilala pa. Palihim siyang kinindatan ng kaibigan. Kaya ko naman Ele, nakakahiya naman. Tanggi niya. Okay lang sa akin. Doon din naman ang daan ko eh. Segunda naman ng binata habang nakatingin sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Tahimik silang buong biyahe. Ni hindi rin gumagalaw si Jessica sa pagkakaupo hanggang sa ang binata na mismo ang bumasag ng katahimikan sa pagitan nila. Kamusta? Hindi ko akalaing magkikita tayo ngayon at kaibigan ka ng asawa ni Leo. Kaya ba naroon ka din sa hotel? Tanong nito. Tango lamang ang naging tugon ni Jessica. I took your virginity. At sa tingin ko, ay dapat kitang panagutan. Usal pa nito na kinalingon niya. Hindi naman na kailangan. Hindi na tayo mga bata pa at parehas naman nating ginusto yun. Kaya nga sabi ko sa'yo kalimutan na lang natin. Aniya dito. Diyan na lang ako sa may tabi. Salamat sa paghatid mo, ingat. Hindi na niya ito hinintay pa na magsalita at bumaba na. Sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib niya dahil sa binitawan nitong salita. 2 linggo na ang nakalipas mula ng kasal ng kaibigan niyang si Ella. At magtatatlo naman mula nang may mangyari sa kanila ni Dean. Masama ang pakiramdam niyang bumangon dahil may pasok siya ngayong araw. Napansin din ng ina niya na matamlay siya. May sakit ka ba anak? Bakit parang maputla ka?
Hinawakan pa nito ang noo ni Jessica para tignan kung mainit siya. Hindi naman ganun kainit ang noo mo ah. Usal pa nga nito. Pagod lang po siguro ako. Mamaya po wala na to. Ani at kumain. Nagpaalam na siyang papasok sa trabaho. Lunch break nila at umorder lang siya ng pagkain niya sa cafeteria sa labas. Napahawak nga siya sa ilong nang makaamoy siya ng mabaho at parang masusuka siya. Ano yan? Nakangiwing tanong niya habang hawak ang ilong. Ginataang tulingan na may mustasa. Na paano ka? Kung makatakip ka ng ilong ay akala mo hindi mo to paborito ah. Heto oh. Mabilis na inilayo ni Jessica ang sarili at tinakpan ang bibig dahil pakiramdam niya susuka talaga siya. Ang baho, Risa. Baka naman panis na yan. Naiinis na usal pa niya. Loka, kaluluto ko nga lang dito kaninang umaga. At anong mabaho? Wala namang mabaho, Jessica. Napapano ka ba? Okay ka lang ba? Tanong pa ni Risa na sobrang nagtataka. Okay lang ako. Ayoko lang siguro ng amoy niyan ngayon. Sambit niya at doon kumain sa kabilang tabi dahil talagang bumabaliktad ang sikmura niya. Pero wala naman siyang gana. Hindi na talaga kinaya ni Jessica, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo at doon sumuka. Hinang-hina siya. Pagkatapos at halos hindi niya matindig ang mga binti niya. Pawis na pawis siya habang nasa labas naman ang kaibigan. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala lang tanong pa nito. Okay lang ako. Baka minakain lang ako hindi maganda kaya siguro sira ang tiyan ko. Tugon niya bago inayos ang sarili at lumabas. Wala lahat ng kinain mo. Magugutom ka niyan. Kumain ka kaya ng iba? Suwestyon pa ni Risa. Labas muna ako ah. Bibili ako ng cake. Aniya. Cake? Anin mo? Sino may birthday? Takang tanong pa nga nito. Wala, kakainin ko. Yun ang gusto kong tanghalian muna. Nakangiting sambit niya na tila takam na takam habang iniisip ang vanilla cake. Cake tanghalian? Seryoso ka ba, Jessica? Hindi makapaniwalang tanong pa nito, naingit kinatango lamang niya. Oo, madali lang ako. Usal pa niya tumalis na. Nakakunot ang noo ng mga kasama niya habang pinapanood siya na nilalantakan ng mini cake na binili niya sa labas. Akala ko dessert yung cake tanghalian pala. Iiling-iling pa nasabi ng kaibigan niyang si Risa habang iginagayak ang dala niyang mga gamot. Iba at ang cravings mo yun, Jessica. Alam mo para kang buntis. Biro ni Ella na ikinasamid tuloy ni Jessica. Dali-dali siyang uminom ng tubig. Mag-ingat ka naman sa pagkain, Jessica. Gulat na gulat ka naman alam naman namin na wala kang boyfriend. Tsaka virgin ka pa. Dito na kami pagkatapos mo dyan, pumunta ka na sa duty mo at baka maabutan ka ni Dr. Ablibeo. Baka masermonan ka pa. Ani pa nga nito bago tuluyang umalis, habang si Jessica naman hindi pa rin makamove on sa biro nitong baka buntis siya. Umiling-iling siya sa sarili. Imposibleng mabuntis siya. Hindi pwede. Hindi maaari. Hanggang sa pag-uwi ni Jessica, hindi na nawala pa sa isip niya yun, kaya naman dumaan siya sa butika para bumili ng pregnancy test at nang makauwi siya ay agad niyang tinignan ang kalendaryo na nakasabit sa kanyang kwarto. Mas nadagdagan pa ang kaba niya nang makitang 2 araw nang lumipas na dapat ay buwan ang dalaw niya ngunit hindi pa siya na dinadatnan. Hawak ang binili niyang pita ay pumasok siya sa banyo. Aaminin niyang doble-doble ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Halo-halong emosyon at kung ano-ano pang posibilidad ang tumatakbo sa isip niya. Uminit ang tabing bahagi ng mata ni Jessica nang makitang resulta ng pregnancy test. 2 pulang linya pero higit na obligasyon ang naghihintay sa kanya. Buntis ako. Magiging ina na ako. Naluluhang sambit pa ni Jessica dahil hindi niya yun inaasahan pero hindi niya rin ito pinagsisisihan. Hindi pa siya handang sabihin sa mga magulang niya ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sumagi din sa isip niya na sabihin sa ama ng bata ang tungkol dito dahil karapatan naman itong malaman yon. Cake ang pinaglihian niya at napapansin ng mga kasamahan niya sa trabaho ang palagi niyang pagkain ng cake. Jessica, matanong nga kita, buntis ka ba?
Alam ko, wala kang nobyo, pero nakikita ko sa'yo ng mga sintomas ng buntis. Umamin ka nga sa amin? Tanong pa nga ni Risa habang naghahabang naman ang sagot niya si Ella. Dahan-dahan siyang tumango. Sabi na nga ba naunahan mo pa si Ella. Sad pa ni Risa. Buntis ka? Paano nangyari? Like wala ka namang ikukwento sa amin. Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Ella. Oo, mahabang kwento pero sasabihin ko naman din. Kaya lang kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ani pa nga ni Jessica. Sinong ama niyan? Tanong ng mga to. Hindi pa niya alam ang sasabihin. Sigurado mong walang sabit yung lalaking yan Kawawa ka pag nagkataon. Galit na usal pa ng kaibigan, pero ang totoo mas nag-aalala siya. Wala naman siguro. Sagot niya. Mabuti naman. Buntis ka pala. Kaya palang paborito mong tulingan mabaho ang amoy para sa'yo. Suka ka pa ng suka. Iiling-iling na sambit ni Risa. Nagdesisyon ng tawagan ng binata dahil mayroon pa siyang numero nito. Naisip niyang sa binata muna sabihin bago niya ito ipaalam sa mga magulang niya. Hello? Boses yun ng babae. Hello? Andyan ba si Dean? Tanong niya at hindi na nga pinansin kung babae man ang sumagot. Nasa bahay niya siya, naliligo. Fiancé niya to. Sino ka ba? May kailangan ka ba sa boyfriend ko? Matari na tanong pa nito na nagpatigil kay Jessica. May kaunting kirot siyang naramdaman sa dibdib niya at napahawak sa sariling tiyan. Pinatay niya ang tawag at tahimik na naupo sa bench sa labas ng ospital. Bakit pa kasi hindi niya naisip na maaaring may girlfriend ito? Worse is fiancé pa pala. Bakit kasi nakalimutan niyang may singsing nga pala itong daladala nung una silang magkita? At kung paano niya yon sinuot sa sarili niya kaya sila nagkakilala. Hindi niya alam kung paanong sasabihin sa pamilya niya na buntis siya pero wala siyang maihaharap sa ama. Jessica anak, bakit kinabi ka ata ngayon? Umiyak ka ba? Nag-aalalang tanong pa ng ina niya nang makapasok siya sa loob ng bahay. Napano ka ba? Tanong ulit nito. Mapa, may sasabihin po ako. Huminga siya ng malalim at yumuko. Buntis po ako. Sambit niya habang nananatiling nakayuko. Buntis ka? Kaya pala laging matamlay nitong mga nakarang araw. Alam kong nasa tamang edad ka na anak, kaya hindi na kita sasabihan pa. Ani ng ina niya. Matanda ka na Jessica. Alam kong kaya mo nang maging ina pero nasa na naman ang dinadala mo? Tanong ng papa niya dahil concerned lang talaga sila. Hindi naman siya makasagot. Paano niya ikakwentong aksidente lang naman ang nangyari kung bakit siya nabuntis? Dahan-dahan siyang umiling. Wala? Paanong wala? Tumaas ang boses ng ama niya. Ikinwento niya sa mga magulang ang nangyari at hindi sila makapaniwala. Ano ka ba naman anak? Paano na ngayon ang bata? Kaya mo bang buhayin siyang mag-isa? Mahihirapan ka. At isa pa, paano naman siya? Lalaki siyang walang ama. Malungkot na boses na sabi ng ina. Pero ikakasal na siya ma. Tugon naman niya. Paano ngayon? May anak siya sa'yo at kailangan siya ng magiging anak mo. Kapag tumanggi siya sa responsibilidad, bubuhayin natin siya ng walang ama. Paano pag naghanap siya ng ama? Sad pa ng ama niya ng seryoso. Bukas na bukas din, kailangan kong makausap ang lalaking yun. Kapag hindi niya kayang maging ama, hindi natin yun ipipilit sa kanya. Matulog ka na, magpahinga ka, at namumutla ka na. Sad pa ng ama ni Jessica, may kinatango na lamang niya. Muli niyang tinawagan ang number ni Dean kahit na kinakabahan siya na baka fiancé ulit nito ang sumagot. Hello Jessica? Laking pasalamat ni Jessica nang si Dean ang sumagot sa tawag niya. Gusto sana kitang makausap. Dito sana sa bahay. May importante lang akong sasabihin. Usal niya. Oo naman. Ngayon na ba? Tanong nito. Oo sana. Okay, pupunta na ako.
Hintayin mo ako dyan. Salamat. Ani ni Jessica bago ibaba ang tawag. Nasa sala sila naghihintay tatlo at hindi nagtagal ay may sasakyang tumigil sa harap ng bahay nila. Bumaba doon ang lalaking ilang linggo niyang hindi nakita. May parte sa puso niyang namimiss ito pero agad niyang pinigilan ng sarili. Jessica, bigkas nito sa pangalan niya. Pasok ka. Iginiya niya ito papasok kung nasa ng mga magulang niya. Magandang araw po. Nakangiting bati nito sa mga magulang niya at nagmano. Maupo ka. Kukuha ko ng maiinom. Ani at mabilis na pumunta sa kusina. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Pinapunta ka na ni Jessica dito para sabihin sa iyong buntis siya. At ikaw ang ama. Saad ng ama ni Jessica. Nakita niyang hindi inaasahan ng lalaki. Buntis ka? Tanong nito sa kanya. Tango ang naging sagot niya. Ikakasal ka na daw pero karapatan mo namang malaman na magiging ama ka na. At nasa'yo din yun kung kikilalanin mo ang batang dinadala ng anak ko. Pero ito lang ang paalala ko. Sa oras na lumabas ka sa bahay na to nang hindi tinatanggap ang maging anak mo, hindi ko nahahayaang makita at mahawakan mo pa ang apo ko. Mahaba at matapang nalita niya ng ama ng babae. Kung iniisip mong magiging sagabal ang bata sa kasal mo, pwede ko namang kausapin ang girlfriend mo na wala akong balak manggulo. Anak ko lang ang importante sa akin. Hindi po ako ikakasal. Wala po akong fiancé. Lalo na pong wala po akong girlfriend. Natigil silang lahat sa sinabi ni Dean. Wala. Pero ang sabi ng anak ko, nang tumawag siya sa'yo kahapon, ay fiancé mo daw ang sumagot. Naninigurado pa nga, nasabi ng papa niya. Naiwan ko po kasi ang cellphone ko sa opisina ko. Kaya baka po ang pinsan ko pong babayang nakasagot. Mahilig po siyang sumugot ng tawag ko lalo na po kapag babae kasi marami pong tumatawag sa akin at ginagawa niya yon para tigilan ako. Ang totoo po niyan, walang pagsidla ng tuwa ang nararamdaman ko. Dahil nalaman ko magiging ama na ako. Bakas ang saya sa boses ni Dean habang sinasabi yon, sama ni Jessica. E di pananagutan mo ang anak ko. Paninigurado pa ng ama. Opo, pananagutan ko po ang mag-ina ko. Nakangiti pa ring ani nito. Yun naman pala eh. E di tapos ang usapan. Mabuti naman at hindi mahihirapan si Jessica at ang bata kung sakaling ang ikakasal ka. Magiging anak sa labas ang apo ko kung nagkataon. Ani pa nito. Yun po ang hindi ko hahayaang mangyari. Pangako po yan. Ani pa ng binata. At ganoon ay dito ka na kumain. Magluluto na ako. Jessica, samahan mo muna siya dito. At sa kusina muna kami ng tatay mo. Paalam ng ina niya. Sorry, kung iba ang nakasagot ng tawag mo kahapon. May gusto ka bang kainin? Sana pala. Nagpadala ako. Kinakabahan kasi ako kanina nang tawagan mo ako at papuntahin. Kaya nawala sa isip ko na bumili ng kung ano. Ani pa nga nito. Okay lang. Nahihiyang tugon naman ni Jessica. Gusto ko sanang dalhin ka sa mga magulang ko para formal na ipakilala ka. Sad pa ni Dean. Hindi mo naman ako dapat inaalala. Okay lang sa akin ng bata ang panagutan mo. Anya pa. Sabay ngumiti na lamang. Jessica, ikaw ang ina ng anak ko. At hindi ko yata kayang hindi isama ang babaeng magbibigay buhay sa magiging anak ko, sa pamilyang gusto ko. Alam kong hindi tayo nagkakilala ng maayos, sa paraang tama pero pangako, magiging mabuting ama ko para sa anak natin. Sinserong sambit naman ni Dean sa kanya. Umalis din ito, kinagabihan, at sinabing susunduin siya kinabukasan. Maagang nagising si Jessica. Nalaman na rin ng mga kapatid niya ang tungkol sa pagbubuntis niya at tuwang-tuwa ang mga to. Jessica, anak, andito na si Dean sa sala, hinahantay ka. Tawag ng mama niya sa labas ng kanyang kwarto. Naka-leave siya ngayon at si Dean pa mismo ang nag-file ng leave. Sa may-ari ng ospital, naabutan niya ang binatang nagkakape habang kaharap ang ama at nakikipagkwentuhan. Ayan na pala si Jessica. Sabay turo sa kanya ng ama. Nang saglit lang
ay umalis na rin sila. Alam ba ng mama mo na pupunta tayo? Tanong niya habang nasa biyahe. Yes, and they are very excited to see you. Baka nga nagpa-party na yon. Nakangiting sabi nito. Sinabi mong buntis ako? Tanong pa ni Jessica. Hindi pa, pero sinabi kong dadalhin kita. Alam mo bang mula nang makita niya ay lagi kanyang tinatanong sa akin? Gustong gusto ka ni mama. Namula naman si Jessica. Nagugutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Tanong pa nga nito. Sobrang naging maalaga ang lalaki kay Jessica at hindi niya inakala yun. Napangiti na lamang si Jessica. Vanilla cake. Sagot niya dahil takam na nga siya doon. Nanood lang ang binata habang nilalantakan niya ang binili nitong cake. Hindi niya ito inaalok dahil pakiramdam niya ay kulang pa iyon sa kanya. Bigla naman siyang nakaramdam ng hiya dahil halos maubos na nga niyang cake na binili nito. Sorry, hindi kita nabigyan. Paghingi niya ng pasensya. Kumain ka lang. Ang cute mong panoorin. Ngayon, alam ko na ang gusto mo. Araw-araw na kitang dadalhan yan. Nakangiting sambit nito. Umangat ang kamay nito at idinikit sa gilid ng labi niya hanggang sa maramdaman niyang may pinahi dito. Salamat. Usal na lamang niya. Higit isang oras ang naging biyahe nila bago sila tuluyang nakarating. Sa isang subdivision sila pumasok at ilang kilometro lang ay nandun na sila sa tapat ng isang malaking bahay na napapalibutan ng mataas na magarang pader. Sa gitna nun ay ang napakalaking gate. 2 busina ang ginawa ni Dean bago buksan ng isang kasambahayang gate. Naunang bumaba kay Jessica ang binata bago ito umikot sa kanang bahagi at pagbuksan siya. Tara na sa loob. Usal pa nito tapos ay ngumiti. Hinawakan siya nito sa braso at sabay silang naglakad papasok. Good morning po sir. Nasa patio po sina ma'am. Saad ng nakasalubong nilang kasambahay. Ganun ba? Salamat. Sambit ni Dean dito bago siya iginiya papunta sa kinaroroonan ng mga magulang nito. Malakit maaliwalas ang bahay. Hindi may pagkakailang mayaman ng pamilya ng binata base pa lamang sa mga mamahaling kagamitan na nakadisenyo dito. Isama mo pa ang ilan nitong mga katulong. Ma, good morning. Nadat na nilang nakaupo ang mag-asawa. Maraming pagkain ang nakahanda sa harapan ng mga ito na tila ba may fiesta. Kahit aapat naman silang naroon. Din anak, nandito na pala kayo. Good morning iha. Masaya akong makita ka ulit. Maupo kayo. Nakangiting bati nito at iminwestra pa ang upuan sa harapan nila. Magkwentuhan tayo habang kumakain. Masaya ako nang sabihin sa akin ni Dean na dadalhin ka niya dito. Alam mo bang ikaw pa lang ang babaeng iniuwi ng anak ko? At saka may sasabihin daw kayo? Tuloy-tuloy na sambit pa ng ginang na tinugon lamang ng matamis na ngiti ni Jessica. Hindi siya makapaniwalang siya pa lamang ang babaeng dinala dito ni Dean. Kumain muna tayo, Dina. Maya-maya natin pag-uusapan ng tungkol dyan. Hindi naman halatang excited ka. Natatawa pang saad ng ama ng binata. Sige na nga, anak kasi kasuhin mo si Jessica. Utos ng ina na ginagawa naman ni Dean. Ito ang naglagay ng pagkain sa pinggan niya. Sa kabila ng pagkain niya ng cake, kanina gutom pa rin siya. Matapos nilang kumain, ipinaligpit na nga ng ina ni Dean ang nasa lapag. Ma, about sa balitang sasabihin namin. Jessica is pregnant and I'm the father. Diretsahang pahayag na nga ni Dean. Samantalang ang mag-asawa naman hindi makapagsalita at tila ba hindi nito inaasahan ang sasabihin ng anak. Is that true? Bumaling ang ginang kay Jessica na humihingi ng kumpirmasyon. Opo, kinakabahang sagot naman niya. Oh my God! Magkakaapo na tayo, Anselmo! I'm so happy. Sa wakas, magkakabata na muli sa bahay na to. Salamat sa dininig ng Diyos na panalangin ko. Palagi kong dasal to. Tuwang-tuwa nitong sambit
May kinapanatag ng loob ni Jessica. Buong akala niya hindi yun matatanggap ng mga magulang ng binata. Masaya din ako. Congratulations, son! And to you, Iha. Welcome to our family. Nakangiting pahayag naman ng daddy ni Dean. Kailan ang kasal? Dean, dapat bongga ang kasala, dapat may ikasal kayo bago lumaki ang tiyan ni Jessica para hindi siya mahirapan. Suwestyon ng ginang, may kinakaba naman ni Jessica dahil hindi pumasok sa isip niya ang kasal. Ma, about that. Hindi kasi ganun kadali ang relasyon namin. And I want it to be slow. Hindi kami naging mag-girlfriend and boyfriend at alam kong deserve ni Jessica na dumaan sa formal na relasyon muna. Kaya liligawan ko muna siya. Ayokong isipin niyang pakakasalan ko siya dahil lang sa nabuntis ko siya. Mahabang litanya ni Dean. Ganun ba, anak? Kung yan ang desisyon mo, ayos lang naman sa amin ang daddy mo. Nakangiting saad pa nga ng ina niya, tapos ay ngumiti din kay Jessica. Nagulat si Jessica nang biglang hawakan ni Dean ang kamay niya pero mas hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Pwede ba kitang ligawan? Sambit ni Dean kay Jessica na nakapagpagulat sa babae. Ha? Yan lang ang tanging salita na lumabas sa bibig niya. Ang sabi ko, pwede ba kitang ligawan? Pag-uulit nga nito. Uminit naman ang pisngi ni Jessica dahil nasa harap lang nila ang mga magulang ng binata. Pumayag ka na, Iha. Mabait at maalaga ang anak ko. Tapos para naman maging happy family kayo. Cheer pa ng nanay nito. Sige. Simpleng sagot na nga lamang niya pero halos tumalon sa tuwa ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit ganun ang reaksyon ni Dean. Thank you. Niyakap siya nito na tulad kanina. Hindi niya rin inaasahan. 3 buwan na ang nakakalipas mula nang tumira siya kasama si Dean sa bahay nito. Naalala pa niya kung paanong nagpaalam ang binata sa pamilya niya. Masaya din siya na nire-respeto siya ng lalaki kasi hanggang ngayon ay magkabukod pa rin sila ng silid. Halata din ang tiyan ni Jessica at kasalukuyan pa rin siyang nagtatrabaho sa ospital kahit noong una ay ayaw siyang payagan ni Dean pero matigas ang ulo niya. Hindi niya kasi kayang maupo lang maghapon at walang gawin. Siguro kapag nahihirapan na talaga siya, malaki na ang tiyan, ay saka siya magpapahinga. Pero sa ngayon ay mahal niya ang ginagawa niya. Good morning, baby. Bati pa nga ni Dean isang umaga nang pumasok siya sa kusina. Nakatingin ito sa kanya tapos ay bumaba ang tingin nito sa hindi kalakihang tiyan ni Jessica. Nag-good morning si Jessica at ipinaghila siya nito ng upuan tapos ay inabutan siya ng gatas. Napakaswerte niya sa lalaki dahil walang araw na hindi ito maagang gumigising para ipaghanda siya ng pagkain. Iaatin na kita sa trabaho, tapos pupunta tayo sa check-up mo mamaya. Pupuntahan kita sa ospital. Sambit nito habang nakatingin sa kanya. Sige. Nakangiti naman niyang tugon. Ganon ang araw-araw na setup nilang dalawa. Si Dean ang gumigising ng maaga para magluto. At laking pasalamat naman ni Jessica dahil hindi ito nagrereklamo at tanging gawain niya lang ay ang ayusin ang necktie nito tuwing umaga. Humahanga siya dahil sobrang responsable pala ng lalaki. Ayan, okay na. Sad niya isang umaga, tapos muli niya ipang sinuri ang itsura ng lalaki. Nagulat si Jessica nang maramdamang dumampi ang labi ni Dean sa noo niya. I love you. Mahinang usal pa ng binata sapat lang para marinig niya. Hindi siya makaimik. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin. Hindi mo kailangan sagutin. I am willing to wait. Let's go? Tumango na lamang siya. Tulad ng sinabi ng binata ay pumunta ito sa kanya para samahan siya sa check-up niya. Masaya din siya dahil hindi masela ng pagbubuntis niya at hindi siya nahihirapan. Kasalukuyang nakaupo si Jessica sa sofa, 7:00 na ng gabi, pero hindi pa umuuwi si Dean. Tanging kasambahay lang nila na si Aling Tess ang kasama niya. Kanina pa nga siya nito pinapatulog pero nag-aalala kasi siya sa lalaki kaya hindi siya mapakali. Napatayo siya nang marinig ang makina ng sasakyan sa labas.
Laking pasalamat niya na dumating na si Dean. Ilang araw na rin itong ginagabi at talagang naninibago siya. Hindi ka pa pala natutulog. Sorry kung pinaghintay kita. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lang ang problema ko at okay na sasabihin ko sa'yo. Kunot noong saad pa nga, napakunot din si Jessica dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Anong problema ba yan? Pwede mo namang sabihin sa akin baka may tulong ako. Napapansin ko kasing late ka na lagi na umuuwi nitong mga nakaraang araw eh. Lagi ka ring aliggaga. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong pa rin Jessica kay Dean. Okay lang ako. Basta palagi mong tatandaan, mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Saad ni Dean, malalo lamang nagpagulo sa isip ni Jessica at aaminin niyang mahal niya na rin ang lalaki. Mahal din naman kita. Usal niya na tila ba hindi pa inaasahan ni Dean. Mahigpit siya nitong niyakap. Matulog na tayo. Gabi na at kailangan mo nang magpahinga. Salamat sa paghihintay sa akin. Sabay hinalikan pa nga niya ito sa noo. Inalalayan siyang maglakad ni Dean hanggang sa makarating sila sa silid. Iisa na rin ang silid na gamit nila dahil mas gusto nitong nakikita siya palagi at nababantayan. Masyado itong hands-on pagdating sa kanya. Sorry love, hindi kita masasamahan sa check-up mo ngayon. May aasikasuhin lang ako importante. Promise, babawi ako pagkatapos ito. Sorry ulit. Usal na nga lamang mula sa kabilang linya, isang araw. Okay lang naman. Saka, malapit lang naman yung clinic dito eh, mag-ingat ka ha. Ani na lamang ng babae. Take care. I love you. Ani to bago ibaba ang tawag. Mag-aapat na buwan na ang tiyan ni Jessica. Habang tumatagal ay mas sumasaya siya dahil mas nalalapit na ang araw na makakasama niyang anak. Bukod pa doon ay maayos ang pagsasama nila ni Dean. Unti-unti silang nagiging vocal sa isa't isa. Malimit din silang bisitahin ng mga magulang nito sa kondo at sila naman ang pumupunta sa kanila paminsan-minsan. Good morning, doktora. Nakangiting bati niya. Good morning. Hindi mo ata kasama ang father ng baby mo, Miss De Leon. Ani pa nito. Opo. May importante po kasi siyang inaasikaso ngayon. Ngumiti na lamang si Jessica at tumango. Paalis na sana siya nang hindi sinasadyang mahulog ang dala niyang bag. Sakto namang kapapasok lang ng isang babae na nakasuot din ng unipormeng pang-doktor. Tinulungan siya nitong pulutin ang laman ng bag niya. Salamat po. Bahagya pa siyang yumuko at nakita niyang hawak nito ang litrato ni Dean na nasa kanya. Ibinigay kasi yon ng lalaki para daw pagliyaan niya at maging kamukha nito ang baby nila. Napansin niyang tinitigan nga ng doktora ang larawan ni Dean na para bang nakita na niya ito. Iniabot na nito yon sa kanya. Thanks po. Sad pa ni Jessica. Pwede ko bang malaman kung kaano-ano mong lalaki sa picture? Tanong ng doktora. Father po ng baby ko. Nakangiting sagot pa ni Jessica. Nakita ko kasi ang lalaki sa larawan. I'm also a geologist at nasa kabila lang ang klinik ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Yang nasa larawan ng lalaking kasama ng babaeng nagpa-check up sa klinik ko. Buntis din na gaya mo. 6 months pregnant to be exact. Pahayag pa ng doktora na ikinagulat ni Jessica. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Dahil naghahalo lang yun sa kanyang sistema. Sigurado po ba kayo? Baka naman po kamukha lang. Medyo nangangatal pa nga ang boses. Natanong pa ni Jessica. Ayoko masaktan at mag-overthink ka iha. Pero siya talaga ang nakita ko. Unless may kakambal siya. At alam mo naman yun sa sarili mo kung meron. Sorry kung bigla akong nasabi sa'yo. Pero I'm very much concerned kasi babae din ako. Hanggang makalabas ang ospital, parang walang buhay siyang naglalakad pa ulit-ulit na nagre-replay sa isip ni Jessica ang sinabi ng doktora. Pilit niyang isinisiksik sa utak niya na baka nagkamali lang ito, na baka naman hindi yun si Dean. Pero kahit anong gawin niyang pigil,
hindi niya kaya. Lalo na sa tuwing sumasagi sa isip niya na 6 na buwang buntis ang babae. Ibig sabihin, nauna ito sa kanya. Buong akala niya ay doon na matatapos ang lahat ng mga nalaman niya pero hindi pala. Dahil hindi pa naman siya tuluyang nakaalis ng lugar na yon nang makita niya si Dean kasama ang isang babae. At nang unti-unting bumaba ang paningin ni Jessica, sa tiyan nito ay doon niya nakumpirmang buntis din ang babae. Gusto niyang sumugod, magalit at sigawan ng dalaga pero hindi niya magawa dahil may sariling isip ang mga paa niya. Umatras dahil sa katotohanan ng nauna ang babae sa kanya. Naisip niyang marahil ito ang girlfriend ng binata bago pa siya pumasok sa buhay nito. Ang babaeng dapat pakakasalan ni Dean pero umeksena siya. Mas pinili niyang umatras at umalis. Gusto niyang makausap ang lalaki at marinig mula dito ang katotohanan. Hindi pa siya kumakain mula nang makauwi siya. Wala siyang gana sa lahat ng bagay. Ang tanging gusto lamang niya ngayon ay malaman ang katotohanan. Jessica, iha, kumain ka na muna kaya? Kanina ka pa kasi hindi kumakain. Alok sa kanya ni Manang Tess, pero umiling lang siya. Okay lang po ako, Manang. Tugon na lamang niya. Hindi nagtagal, ay narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Dean. Hindi siya tumayo at nanatiling nakaupo sa sofa. Love, umiiyak ka ba? Tanong nito nang makita siyang nakaupo lang at may munting luha pa sa mga mata. San ka galing? Yan ang agad lumabas sa bibig ni Jessica. Sa opisina. Mabilis na tumayo si Jessica at tumalikod. Hindi niya kayang pigilan pa ang sakit na nararamdaman. Sinungaling. Matatanggap ko naman kung sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi yung pinagmumukha mo kong tanga. Alam ko kung saan ka galing, kung sinong kasama mo, na nagsisinungaling ka sa akin. Umiiyak pa na sambit ni Jessica kay Dean. Nakita kita kanina. Kasama ang isang babae. Buntis din gaya ko. Pero hindi ko kayang magawang puntahan at sumbatan dahil sino pa naman ako, di ba? Eh kung tutuusin naman, nauna siya kesa sa akin. Sabit lang naman ako eh. Pakiramdam ko, trinidor ako. Sobrang sakit din. Inisang bagsakan mo kasi lahat. Humagulgol na sabi pa niya. Nagtangka itong lapitan siya pero umatras siya at ikinumpas ang kamay. Huwag mo kong hawakan. Kung iniisip mong baka masaktan ako, kaya naglihim ka. Nasasaktan na ako ngayon. Mapait na usal pa niya. Sorry. Alam kong hindi kayang pawiin ng sorry ko ang kasalanang nagawa ko sa'yo. Hindi ko sinabi sa'yo dahil hindi ko pa nakukumpirmang ako ang ama ng bata. Hiwalay na kami. Nang magkita tayo ulit. Ayokong saktan ka kaya naglihim ako pero nasaktan na kita. Naghiwalay kami kasi mayroon na siyang ibang lalaki na hindi rin naman ganun kalalim ang nararamdaman ko. Kaya, okay lang sa akin. Pero nitong nakaraan lang, bumalik siyang buntis at ako ang sinasabing ama. Gusto kong malaman ang totoo, sumama ako sa kanyang check-up at nagsinungaling ako sa'yo at maling-mali ako doon. Sorry kung nasaktan kita. Please, huwag mo kong iwan. Hinihintay ko lang talaga ang resulta na isinagawang DNA test para mapanatag ako. At kung sakaling ako man ang mapananagutan ko ang bata pero hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Dahil kayo na. Kayo ang mahal ko. Patawarin mo ko. Pilit itong lumalapit sa kanya. Dapat alam mo kung ikaw ang ama ng bata. Bakit pa na DNA test mo pa? Tanong naman ni Jessica. Dahil malakas ang kutob ko na hindi ako ang ama ng dinadala niya. Mahal na mahal kita. At patawarin mo ko kung naglihim ako sa'yo. Inisang hakbang ni Dean ang pagitan nila ni Jessica at niyakap ito na tila ba ayaw na siyang pakawalan pa. Nalaman ng mga magulang ni Dean ang nangyari at galit na galit ito sa kanilang anak. Hindi kita tinurong magsinungaling din. Paano na lang kung may nangyaring masama sa mag-ina mo dahil sa sama ng nararamdaman ha? Dapat sinabi mo pa rin ang tungkol dyan. Sa babaeng sino nga ulit yun? Anas nga ng ina niya. Si Stacy po. Tugon naman ni Dean.
Yang Stacy na yan, hindi ko pa man nakikita ayoko na sa kanya. Pag nalaman ko, talaga na nagsisinungaling ang babae niya, malilintikan siya sa akin. Inis na sambit pa ng ginang. Lumipas ang 1 linggo, naiwan si Jessica sa bahay dahil hindi na siya pinayagang magtrabaho ni Dean. Nakapag-usap na rin sila ng maayos tungkol sa nangyari at ngayong araw din ang labas ng resulta. Nasa kusina siya nang marinig niya ang doorbell mula sa labas. Ako nang pupunta, iha. Ani pa ni Manang Tess sa kanya. Sige po. Ilang saglit lang din, lumabas na siya ng kusina para tignan kung sino ang bisita at nagulat siyang may nadatnan ang isang babae. Nakatalikod man, ay kilala na niya agad kung sino ito. Anong kailangan mo? Tanong niya dahilan para lingunin siya nito. Ikaw pala. Nandito ko para sa ama ng anak ko. Nakaising sambit pa ng babae bago bumaba ang tingin sa tiyan ni Jessica. Buntis ka din pala, kaso nga lang, mas nauna ko sa'yo. At sigurado din akong kapag nalaman na ni Dean ang resulta, mas pipiliin niya ako kaysa sa'yo. Mapangasar pa, maani nito. Si Dean ba talaga ang ama? Sa pagkakatanong ito ay sumama ang mukha ng babae at may kinuhang papel sa dala nitong bag. Heto, sabay abot sa kanya. Basahin mo ang resulta. Nakangising sambit nito. Tinanggap niya ang papel at binuksan yun. Tumambad sa kanyang resulta. 99.9% na nagmatch ang DNA test kay Dean. Ibig sabihin na ito ang ama ng bata. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya kahit na posible naman talaga yun. Masakit ba? Sabi ko naman kasi sa'yo dapat hindi ka na muna nagsasaya. Dahil ang anak ko ang magiging legal na anak. May diing sambit pa nito. Natigil sila sa pag-uusap nang pumasok si Dean kasunod ang isang lalaki. Nakita niyang gunagulat ang babaeng kaharap nang makita ang dalawa. Anong sinabi mo kay Jessica? Nakuha ko ng resulta at tulad ng inaasahan ko. Mamanipulahin mo yun. Kaya naman nagpa-test din ako sa iba at hindi parehas ang resultang lumabas. Hindi ako ang ama ng batang dinadala mo, kundi siya. Umamin din siya sa akin na siya ang tatay pero pilit mo daw ipinapaako sa akin tapos may gana ka pang magsalita ng ganyan? Hey Jessica, umalis na kayo bago pa kita kasuhan ng paggugulo. Seryosong sambit pa ni Dean na may masamang tingin na ipinupukol sa babae. Pilit namang hinihila paalis ng lalaki si Stacy pero nagmamatigas ito. Ano ba, Leandro? Bitawan mo ko! Panira ka talaga sa lahat. Wala ka talagang kwenta. Sigaw pa ng babae sa lalaki at narinig pa rin niyang nagwawala ito kahit nakalabas na. Okay ka lang ba? Wala ba siyang ginawa sa'yo? May bahid ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. Ayos lang ako. Hindi naman niya ako nasaktan kasi buntis din siya. Hindi ko lang talaga akalaing magagawa niyang pakiin ng resulta. Ani pa niya. Naisip ko yun. Kaya gumawa ako ng paraan para malaman ang totoo. At tama ako. Nakangiting sambit nito. Simula ngayon nangangako kung hindi na ako maglilihim sa'yo sa kahit na anong bagay. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan at kasinungalingan ko sa'yo. Mas magiging maingat na ako sa mga desisyon ko dahil hindi ko kayo kayang mawala. Mahal na mahal ko kayo. Sinserong ani nito bago siya halikan sa noo at yakapin. Nung una, galit na galit pa ang nanay ni Dean kay Stacy pero sinabi niyang okay na ang lahat. At maayos na kaya hayaan na lang ng babae para hindi na magkaroon pa ng gulo. Malapit na ang kabuanan niya, kaya tumigil muna si Dean sa trabaho at nag-focus sa kanya. Ang amo muna nito ang namahala sa naiwan niyang responsibilidad sa kumpanya. Malaki at bilog na bilog ang tiyan ni Jessica, kaya naman nahihirapan na siyang gumalaw. Pero tuwing umaga, sinasamahan siya ni Dean upang maglakad-lakad sa harap ng kanilang bahay dahil maganda daw yon sa buntis. Katatapos lamang nilang kumain at hindi pa siya nakatayo sa lamesa nang sumakit ng todo ang tiyan ni Jessica.
Napaaray na lamang siya. Ininda niya habang nakahawak sa tagiliran. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Dean. Okay ka lang ba? Dadali na kita sa ospital. Mabilis na sambit nito at binuhat siya. Pinakuha din nito ang mga gamit niya sa kwarto, kayma ng Tess, at mabilis na pinasibad ang sasakyan. Kanina pa hindi mapakali sa labas ng delivery room si Dean. Nasa loob kasi ang asawa. At hindi pa lumalabas ang doktor. Calm down, son. Nahihilo kami sa'yo. Sambit ng ina ng lalaki. Kinakabahan ako, Mae. Ani na lamang ni Dean. Huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos ang mag-ina mo. Ani naman ang ina nito. Ilang minuto lamang ay lumabas na ang doktor at nakangiting humarap sa kanila. Successful po ang delivery. Pwede niyo na po silang makita. Pahayag pa nito. Salamat po, Dok. Masayang usal naman ni Dean. At tila naluluha na. Walang pagsidla ng saya na naramdaman ni Dean nang masilaya ng babaeng mahal niya at ang anak nila. Kita niya ang pagod sa mukha ni Jessica kaya naman nilapitan niya ito at hinagkan sa noo. Mas lalo kitang minahal. Maraming salamat sa pagbibigay ng magandang regalo sa akin. Sambit ni Dean at muling hinagkan sa noo si Jessica. Isang malusog na batang lalaki ang anak nila ni Jessica. Pinangalanan nila itong Joaquin Dave Lopez. Kinuha mula sa kanilang pangalan. Kabababa lamang nila ng eroplano galing sa bakasyon. 5 buwan na ang anak nila ni Dean. Kasama nila ang kanya-kanyang magulang at ang mama pa ng lalaki ang may karga sa anak nila. Mauna na kami sa sasakyan ha. May dadaanan pa itong si Dean. Hintayin mo na iha. Kami nang bahala kay baby Joaquin. Ani ng ina ng lalaki. Sige po. Tugon naman niya. Sandaling nagpaalam si Dean sa kanya na may kukunin lang daw ito kaya naiwan siyang mag-isa. Ilang sandali lamang narinig niya ang isang pamilyar na boses habang kumakanta. Hanggang sa matanawan niya sa hindi kalayuan ng lalaking kanina lamang ay naiisip niya. May dala itong bulaklak habang kumakanta papalapit sa kanya. Naagaw nito ang buong atensyon ng mga taong naroon. Maraming naghiyawan at tila kinikilig pa sa ginagawa ni Dean, lalo na nang makalapit ito. Iniabot nito ang bulaklak sa kanya na nakangiti niyang tinanggap. Salamat. Mahinang usal naman ng babae. Mas lalong lumakas ang sigawan ng dahan-dahang lumuhod si Dean sa harap niya at ilabas ang singsing na sobrang pamilyar sa kanya. Jessica De Leon, will you please marry me? Unti-unting pumatak ang luha sa mga mata ni Jessica dahil sa hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman niya. Yes, pakakasalan kita. Buong pusong sagot naman niya. Naramdaman niyang isinuot na nga nito ang singsing sa kanya. Thank you. Hinding-hindi ko sasayangin ang lahat ng pagkakataong binigay mo sa akin. Importante sa akin ang lugar na to. At ang singsing dahil ito ang naging daan upang makilala kita. Mahal na mahal kita. Sa totoo lang, noong araw pa lang na yon ay parang kakaiba na ang nararamdaman ko sa iyo. At parang naisip ko nga na sana wag na talagang tuluyang matanggal ang singsing sa daliri mo. Napatawa na lamang siya habang lumuluha. Niyakap niya si Dean at nagpalakpakan naman ng mga taong nandoon at bumati ng congratulations sa kanilang dalawa. 2 buwan ang isinagawang preparasyon para sa kanilang kasal at laking pasasalamat ni Jessica na nandyan ang pamilya niya at ang mga magulang ni Dean para tulungan siya. Hello baby ni Mommy! Ani ni Jessica at kinarga ang anak habang bungis-ngis naman ang bungis-ngis ang cute na bata. Carbon copy ito ng daddy din niya. Ang bango-bango naman ng baby na yan. Nasaan ang daddy? Anya habang hinawakan pa nga ang maliit nitong kamay. Naramdaman niya ang presensya ni Dean sa likod niya. Yumakap ito sa kanya at hinalikan ng anak. Poging-pogi ang baby namin na. Mana sa amin ng mommy. Ani pa nga nito na ikinatawa ng anak nila. Pilit pang
Inaabot ng maliit nitong braso ang mukha ni Dean. Samot-sari ang nararamdaman ni Jessica habang nasa likod ng malaking tarangkahan at suot ang damit pangkasal. Naiiyak siya sa sobrang saya. Kasabay ng pagbukas ng malaking tarangkahan ay ang pagtugtog ng isang malamyos na kanta. Mabagal ang bawat paghakbang niya. Pakiramdam niya ay sila lang ang tao sa loob ng simbahan. Hindi niya namalayan na nasa harapan na niya si Dean, naghihintay sa kanya at naluluha pa nga ito. Ingatan mo ang anak ko, Dean. Sambit naman ang ama ni Jessica. Makakaasa po kayo. Nakangiting tugon pa nga ni Dean. Sa harap ng Diyos, ng kanilang mga mahal sa buhay, ay sabay silang nangako na magsasama sila sa hirap at ginhawa hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Matapos ang kasal, ay nagdesisyon silang wag na munang isagawa ang honeymoon dahil masyado pang bata ang anak nila para maiwan. Hindi naman kayang mawalay ni Jessica sa bata. Naroon din sa kasal niya ang mga kaibigan at ilang katrabaho. Ilang malalaking tao rin ang naging bisita nila, nakasosyo ng pamilya Lopez. Bising-busy si Jessica sa pag-aayos ng birthday party ng anak. Ilang araw na lang kasi at isang taon na ito at bilang ina ay gusto niyang siya mismo ang mag-aasikaso. Katulong niya naman si Dean at ang mama nito pati na rin ang ina niya. Kasabay ng kaarawan niya ay ang isa pa niyang sorpresa sa asawa. Happy birthday! Let's sing for Joaquin! Sigaw ng host ng party. Nagkanta ng mga bata habang tuwang-tuwa naman na tumatalon-talon ang anak niya sa unahan. Bakas ang saya sa mga mata nito habang nakikita ang buong paligid na napapaligiran ng mga Superman theme. Nakasuot pa ito ng costume, kaya mas lalo itong naglulukso sa tuwa. Kinarga naman ni Dean ang anak, sabay silang lumapit sa cake. Let's blow your candle, baby! Ani at ginaya ang anak. Napayehe pa nga ito. Happy birthday, anak. Love ka namin ng daddy. Saad naman ni Jessica at hinalikan ng bata at niyakap. We love you so much, son. Usal pa ni Dean. Love you too, Midi. Medyo bulol pa nga na sambit nito pero sapat na para maintindihan nila. May regalo ko sa'yo. Ani pa ni Jessica sa asawa. Sabay abot ng maliit na box. Ano to, love? Tanong naman ito. Open it. Na-excite naman niya. Nasabi dahil gusto niyang makita ang reaksyon ni Dean. Gulat na gulat naman ito nang makita ang laman nun. Magiging daddy ka na ulit. I'm 4 weeks pregnant. Nakangiti niyang sambit. Magiging kuya na si Joaquin. Usal pa niya. Niyakap siya ni Dean habang karga pa rin nito ang anak nila. Masayang masaya sila sa buhay na meron sila. Wala nang pagsidlan pa ang saya ni Dean dahil hindi niya akalaing darating ang araw na magkakaroon siya ng perpektong pamilya. Darating talaga ang tamang tao para sa atin sa tamang panahon. Kailangan lang nating magtiwala at maniwala sa puong may kapal na balang araw, ibibigay din sa atin ang ating mga minimithi in God's perfect timing. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jessica at Dean. I-comment lamang po kung gusto niyo magpa-shoutout. Muli ito ang Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Melchor Ramirez, Presbyteros Rose Ostonalito, Bernadette Mayo, Wilma, Augustus, Madeline Tuason, Tita Domoo, Flory Robles, Nesbeth, Marlilyn Lin Lee, Iza Lentoco, Judy Quilates, Cleo Aling, Wenoni, Evelyn Santiano, Babes Music and Memories, Judy Kutamora, Mary Ann Tamashiro, Imelda Forteza, Presbyteros Rose, Marilu Juana, Evelinda, Erlinda Chong, Helen Morillo, Merlin Bilbar, Janice Marukin, Reynaldo Reyes, Lavina Galang, Josefa Doque, Fritzy Agiat, Dory, Rosalie,
Marivic Bosbos, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlie Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Navares, Lynn Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merly Lynn, Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Jules, Eunice Comprasyon, Nuraini Aini, Ning, Augustus Cleo Waling, Dahlia Lelsen, Judy, Jemima, Celia, Cecil, Carmencita Falcon, Waynona, John Twelve, Jezreel Kaling, Nes, Melia Tejano, Murphy, Harem, Ann Mariano, Presenta Menoza, Rosemary Paraganas, Imelda Kunan, Ona, Jeyo, Chu, Lina Almazan, Carmelita Mendoza, Elizabeth Gila, Vida Dichosa, Juliet Caday, Lolar Hemi, Ana Bueta, Ana Liflor, Leonisa Zotes, Romana Gorospe, Flora Gumisad, Alisa, Daisy Blaza, Emily Borak, Merlilin, Felma Cabato, Mark Anthony Seriales, Lawrence John Bacus, Dantes Liliosa, Cleo Kawaling, Annalisa, Junaline Hebedo, Wenoni Anya Lucas, Nesbet, Carmencita, Eman Malakas, Anita Hernando, Imelda Forteza, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless everyone.